Oras Bishop Joel Porlares, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Isang nagbabagang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Kainit. Nakapudpudo tapo. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Biyernes. Tayang gadit sa Friday at 19 ng buwan ng Abril. Sa ating mga headlines, Israel nagpawala ng ballistic missile sa Iran. Kaya wala pang report na pinsala o mga casualties. Repatriation sa 3 Pinoy na namatay sa malawakang pagbaha sa UAE, tinatrabaho na ng OWA. Presyo naman ng petroleum products may asahang dagdag bawas sa susunod na linggo. Inflation rate o patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin, numero 1 problema ng mga Pilipino ayon yan sa Okta Research. Lalo ngayong buwabagsak na naman ang halaga ng piso laban sa dolyar. Luzon at Visayas sa grids. Itinaas sa red alert sa nipis ng power supply. Ilang lugar dito sa Metro Manila nakakaranas na ng mga brownout. Energy officials tinawag na inutil, pinapanagot sa mga pumalyang planta. Mga kolehiyo at universidad sa Cagayan na todo tanggi sa pagdami ng Chinese students. MMDA maglalatag ng dagdag ruta para sa e-bikes at e-trike sa Metro Manila. Dahil naman sa away sa SIM card at selos, misis pinagtatagan ng sarili mister sa Camarines Sur patay. MRT3 at LRT2 may libreng sakay para sa mga National Solo Parents Day bukas. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Gumanti na ang Israel ng magpaulan ng missile sa Iran. Inuulat ng Iranian state media na may binomba o may tinira umano silang 3 drones na Isfahan ngayong Biyernes. Na-activate na ang air defense ng Iran dahil sa pag-atake ng Israel. At dahil dito ay sinuspindi na ang mga flights sa Tehran at Isfahan sa Iran. Matapos ang halos 5 oras, binuksan na muli ang airspace sa Iran at wala namang inireport na casualties. Ang lugar ng Isfahan ay isang strategic city sa Iran kung saan nakabase ang military research facilities maging ang base militar ng Iran. Iniulat naman ng Tasnim News Agency na secure naman ang nuclear facilities sa Iran. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang mga ahensya ng gobyerno sa pamahalaan ng United Arab Emirates para sa repatriation ng mga labi ng 3 overseas Filipino workers na nasawi sa gitna ng baha sa nasabing bansa. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, target nitong maiuwi ang bangkay ng mga Pinoy sa lalong madaling panahon. Nakikipag-ugnayan naman ang Department of Migrant Workers sa Dubai at Abu Dhabi para maalalayan ang pamilya ng 3 OFWs na nasawi. Galing umano ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na agad kontakin ng mga ahensya at ng mga naulilang kaanak ng mga biktima upang mabigyan ng suporta. Malaundo yung baha doon. Samantala, nakamba naman ang dagdag presyo sa presyo ng petroleum products sa susunod na linggo. Ayon sa report, posibleng tumaas ng 40 centavos
hanggang 50 centavos kada litro ng gasolina. Inaasa namang may rollback naman daw sa presyo ng diesel na maglalaro sa 60 hanggang 85 centavos kada litro. Habang 60 hanggang 80 centavos naman ang posibleng i-rollback sa presyo ng kerosene. Inflation pa rin ang pangunahing alalahanin ng mga Pilipino na kailangan ng tugunan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Octo Research, sinundan ang inflation bilang urgent national concern ng pagdaragdag ng sahod ng mga manggagawa at ang access sa murang bilihin. Samantala, lumabas din sa pag-aaral ng Okta na pangunahing personal na alalahanin naman ng mga Pilipino ang kanilang kalusugan. Sinundan naman ito ng pagtitiyak na may sapat na nakakain sa bawat araw at ang pagtatapos sa pag-aaral. Sa ika-4 na magkakasunod na araw, muling isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas sa grid. Batay sa kanilang abiso ng grid operator ng National Grid Operation of the Philippines, Corporation of the Philippines, NGCP. Ito ay bunsod ng pagpalya ng 30 power plants. Nakataas ang yellow alert sa Luzon ngayong alas 4 ng hapon hanggang alas 6 mamayang gabi. At masusundan pa mamaya alas 10 ng gabi hanggang alas 11. Ipinatupad naman ang red alert kanina alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At mamaya ring alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Batay naman sa abiso ng Meralco, posible makaranas ng brownout ang mga lugar na isa sa ilalim sa red alert status. Abay, dyan sa Taguig kahapon, nagreklamo yung mga ilang kababayan natin dyan. Bakit na kayo? Hating gabi hanggang alas 8 na umaga, walang kuryente. Ala, paano nakatulog? Samantala, itataas din ang yellow alert status sa Visayas mamaya alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Mababa ang reserba ng kuryente sa mga lugar na naka-yellow alert habang hindi naman sapat ang supply ng kuryente sa mga lugar na nasa ilalim ng red alert. Samantala, inaasahang bubuti na ang sitwasyon ng kuryente ngayong weekend. Ito ang tiniyak ni Department of Energy Secretary Rafael Lotilla sa isinagawang press briefing kanina. Ayon kay Lotilla, 2 major power plants na ang nagbalik operasyon kahapon at sinisikap na rin ng ahensya na maibalik sa normal ang ibang mga power plants sa lalong madaling panahon. Matatanda ang sinabi ni Lotilla noong December 2023 na walang aasahang kakulangan sa supply ng kuryente ngayong taon sa kabila ng banta ng El Niño. Pero iginigiit ngayon ang kalihim na hindi nila ipinangako noon na walang mangyayaring brownout ngayong panahon ng tag-init. Narito ang naging pahayag ni Lotilla. Ito ay hindi pangako. Yung forecast, hindi pangako. Merong mga assumptions si Director Exconde and our Power Bureau when they make the forecast. Ito ang naging pahayag ni Secretary Lotilla ng Department of Energy. Andyan pa pala siya? Bakit lakay? Hindi pa siya na brown out. Ngayon lang narinig. Dapat may mapanagot sa sunod-sunod na pagpalya ng mga planta tuwing tag-init. Ito ang sinabi naman ni House Deputy Minority Leader Franza Castro. Nang batikusin ang taasingil ng kuryente habang nakaranas ng rotational brownout ang mga mamamayan ngayong panahon ng tag-init. Kinwestiyon din ni Congresswoman Castro ang pagpalya ng 30 power plants na hindi malayo sa nangyaring krisis sa kuryente noong taong 2013. Ayon kay Castro, dapat mabigyan ng aksyon ang red at yellow power alerts na ipinatutupad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi pa ng kongresista na dapat managot ang Department of Energy sa kawalan ng aksyon gayong napakataas ang singil ng kuryente. Dapat ipatawag niyo, Congresswoman Castro, si Secretary Lotilla. At maging ang Energy Regulatory Commission galit na rin
Abay ipinag-utos naman ni Madam Mona Lisa Dimalanta, ang chairman CEO ng ERC, na dapat maimbestigahan ang mga power plant operators at kung sila ay may kapalpakan na pagkakamali, sila ay dapat patawan ng penalties. Samantala, tuloy pa rin ang paninita ng Metro Manila Development Authority sa mga e-bike at e-trike na dumaraan sa mga pangunahing lansangan, pero hindi muna sila maninikit o mag-i-impound ng sasakyan. Sa press briefing sa Pasig City, inamin ni MMDA Chairman Romando Artes na posibleng nagkulang sila sa pagpapakalat ng impormasyon pagdating sa mga alternatibong rutang maaaring daanan ng mga e-bike at e-trike. Naninindigan naman ng opisyal na sapat ang kanilang naging palugit, lalo't matagal ng regulasyon ng DILG ang pagbabawal sa mga tricycle at pedicab sa major roads. Bukod dito, pag-aaralan ng MMDA kung paano mababawi ang tiket at inimpound na sasakyan na sa nagdaang 2 araw na operasyon kasama ng mga lokal na pamahalaan. Ibabalik ng MMDA ang paninikit at paghahatak sa mga nabanggit na light vehicles sa Mayo 18. Narito ang pahayag ni Artes. Again, hahanapan po namin ito ng paraan para makancel itong ticket na ito. At makikutulungan po kami sa mga LGUs kung paano mapapasa ulit yung 69 na impounded. Babalikan natin na lang pang mga balita. Standby sa ating mga reports mula sa Malacanang. Standby ulit Narciso. Ano ang latest sa palasyo? Standby, Raymond, standby man ang Milkirigunan mula sa Kamara at Senado. Samantalang mga kolehiyo at universidad sa Cagayan, abay itinatanggi na dumami ang mga Chinese students doon. Pero hindi tinatanggi yung diploma for sale. Ay, talaga naman. Samantala, MMDA maglalatag ng karagdagang ruta para sa e-bikes at e-trikes dito sa Metro Manila. O sa isang survey naman, abay mas gusto raw ng maraming Pilipino ang magandang kalusugan, priority ang kalusugan kesa pag-iipon ng pera na pambili ng bahay. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Abay magkano ay tinaas ng dollar na naman. Oras, ganap na alas 4:24. Oras, General Moya Pagaduan, ganap na alas 4. Na oras na ba? 32. Nasa ating linya mabigyan sa opisyal ng MMDA. Ang chief ng MMDA Special Operations Group Strike Force, si Mr. Gabriel Go. Ano ba siya? GM Director. Ayan. Gawin nating GM. GM Gabi, sir, magandang hapon po sa inyo. Sir, magandang hapon po sa inyo, no? And of course, sa lahat po na nakikinig, ano po, hindi po tayo director at hindi rin po GM, ano lang po, sa operations. Operations. OM, Operations Manager. Operations General Manager. Ayan, OGM. Anyway, Mr. Gosar, ayan, abay, ang sabi ni Chairman Don Artes, ay magpupulong po ang mga opisyal ng MMDA at mga LGUs para tukuyin ang mga alternatibong ruta para sa mga e-bike at e-trikes. So may mga mungkayan na po ba kung saan po ilalagay ito mga alternative routes, Mr. Gosar? Well, yun nga po, no? Sabi ng ating puting chairman, ipagpupulong po natin ito kasama ng mga iba't ibang local governments ng Metro Manila para at least kahit paano malaman natin at matukoy natin yung mga alternatibong ruta na pwede po silang dumaan. Dahil unang-una, alam naman natin that yung pagbaban po natin ito sa mga tinatawag po natin alternate electric transportation, marami po talaga ang maapektuhan dahil most of them will not be allowed or not allowed already sa mga national roads, sa mga national highways po nila. But of course,
heeding the order of the President. Marami talagang naging sensitive po yung naging reaksyon ng mga kababayan po natin. So with that, ipupulong po natin in the soonest time yung mga iba't ibang ahensya o iba't ibang local government units para mabigay natin kung saan po dapat sila dumaan. Pero may mga nakita na po ba kayo? Siyempre, kailangan parallel sa EDSA po yan, Mr. Go, sir. Yes, definitely magiging po to. No? Bago po natin ilabas itong mga rutang ito, definitely pag-aaralan po natin ito na mabuti para kahit paano maging conducive and comfortable also para ito sa mga gumagamit ng mga electric vehicles or mga light e-vehicles po natin. Sa inyo pong obserbasyon at datos, dumami po ba o nabawasan o wala na sa ngayon ang mga dumadaan sa mga national o sa mga lugar na ipinagbabawal lang e-bikes at e-trikes? Well, for the past days po, nung nagkaroon po tayo ng implementation, medyo madami-dami pa rin po talaga ang kumbaga naging violators po niyan. That's why we already issued almost 290 ang tickets na na-issue po natin and almost more than 60 vehicles ang ating na-impound. So, with that figures, with those numbers, just for the span of 2 days, no, makikita natin na medyo marami pa rin po talaga. Although, meron po mga iilan na mga nakakaalam na they chose to follow yung regulation na nilabas po natin. Ang Pangulong Marcos, Mr. Gosa, naglabas ng order na magkaroon ng 1 month na grace period sa panghuli sa mga e-trike at mga e-bikes. Ano na po sir ang gagawin dun sa mga hinuli at in-impound? Natikitan. Ayan, natikitan na bago po ang nasabing order ng Pangulong Marcos. Well, unang-una, sabi nga po ng ating chairman na as of the moment, pinag-aaralan po natin to how to go about the unang-una yung cancellation po ng citation tickets po nila. And pangalawa, yung pagbabalik po ng mga itong mga na-impound na sasakyan. So, most expect po natin na in the next few days, magagawan po natin kaagad ang paraan to so that we can retroactive on the directive of the President. So malaki ang chance na ibalik ang mga in-impound, Mr. Go? Pinag-aaralan po natin kung what will be the perfect way para maibalik po ito at makansela po ang kanilang mga ticket. Kasi naawa ang Pangulong Marcos sa mga hinuhuli, dapat maawa din kayo. Isoli naman yan. Panghanap buhay nila na hulugan pa yung iba dyan. Hindi pa fully paid. Hindi pa bayad. Well, totoo po yan, no? And with the call of the President, makikita natin na talagang how compassionate of a leader ang ating Pangulo. That's why yung sentiment ng publiko talagang naging priority po dito sa implementation natin ng e-trike or mga electric vehicle ban po natin. Kaya dapat ang taga-MMDA, Mr. Go, compassionate din. Wag lang doon sa dumadaan sa mga bus lane. Oo. Unless na magbigyan ng 200,000. Ayan. Okay. So wala pa palang desisyon ng MMDA tungkol dyan, sir. Kasi marami nagtatanong ha? Lalo yung mga nahuli. Kailan daw masusoli yung e-bike tsaka e-trike nila? Yes. Opo. But rest assured naman po, we will be acting on it na para kahit pa paano mapabilis yung proseso na maibalik po at makansela ang mga ticket. And also para idagdag ko na rin po, yung call po ng ating presidente na magkaroon po ng grace period, we will take this opportunity as well, no? Na strengthen po at mapalawak yung pag-disseminate ng information, hindi lang po sa ating ahensya but also through media, social media platforms, and lahat po ng mga mediums ng mga local government units para magkaroon din po tayo ng malawakang information drive para naman po para sa ating mga kababayan na gumagamit nitong alternatibong transportasyon maging well-informed po sila. GM Gabriel Go, sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Magandang hapon din po at maraming salamat po. Ang Chief ng Special Operations sa Group Strike Force. Pang strike. Strike Force. Kaya may Strike 1, Strike 2, Strike 3. Strike Force siya lakay. Ayan, siguro sundan ang linya ng Pangulong Marcos. Naawa daw siya doon sa mga hinuli. Hindi dapat maawa din ang mga taga-MMDA. Kaso lakay sabi, nagsusukir dami. Ganon. After ng palugit na ito, yun huliin. Final na yan. Atawin natin ang mga report. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Ala? Ano ang latest kay Madam First Lady Lisa Araneta Marcos Mislet?
Talagang sulian na sila ng kandila ni Madam Vice President Inday. Kenneth Pina ba talaga? No room for reconciliation. Mukhang ganun na nga. Ha? Ayan. At abay may mga panawagan na. Miss Let, ha? Abay may mga chain reaction na rito. May mga nanawagan na kay Madam Vice President na mag-resign na bilang cabinet member. Ayan, hindi vice presidente pero bilang education secretary. Ayan. Dun sa nakita ko sa mga social media, ha? Ang isa sa mga nanawagan, ha? Although na hindi naman direkta nga ganun, pero ganun na ang dating. Ang anak ng dating cabinet secretary ni Apo Marcos, ang anak ni dating Minister Jolly Benitez, si Mayor Albi Benitez ng Bacolod. Ayan. Abay, ang sabi niya, Lakay? Sabi niya dapat magkaroon daw ng delikadesa. At kapag hindi na magkasundo, ayan, taliwas sa policy ng hindi sumasaayon sa administrasyon, sa presidente, dapat mag-resign na lang. Pero ang Malacanang tahimik. Ayaw ng mga taga Davao ng ganyan. Baka nagkakape-kape lang, Lakay. Iinit ang panahon lalo niyan. Baka puro red alert status na ang power plants natin ngayon. Ang O baka chocolate, Lakay. Malacanang tahimik matapos ang panayam kay First Lady Liza Araneta Marcos. Sige, si Tunying, kasalanan mo yung Tunying. Interview mo Kasi Tunying, ini-interview mo ang First Lady, ginatungan mo tuloy. Ayan. Ayan, nagkaganyan na. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Miss Thea, hindi naglabas ng anumang pahayag ang palasyo sa naging panayam ni Katunying kay First Lady Liza Araneta Marcos. At hindi rin nagpa-unlock ng interview sa media si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang events na dinaluhan nito kaninang umaga. Pero tila hindi naman apektado ang Pangulo at si Vice President Sara Duterte sa kabila ng pag-amin ni First Lady Lam na bad shot na sa kanya si VP Sara. Sa katunayan, nagbeso pa ang dalawa nang magkita sa PNPA graduation sa Silang Cavite. May mga pagkakataon ring nag-uusap o nagkukuntuan ang mga ito. Sino nagbeso-beso? Kanina. Lakay? Sino nagbeso-beso? Ayan, beso-beso. Si VP tsaka si Pres, Lakay. Si Presidente at si VP, Lakay. Wala bang... gusto ko sana makita, high five. Okay, yung ganun lang yung fist bump. Diba? Ayan, formal yung beso-beso nila ha? Wala bang Wala bang chup-chup, muwa-muwa? Peace be with you, ganyan. Peace be with you. Wala bang peace sign? Nga parang dyan para si Madam Vice President kanina. Okay, proceed, Miss Let. Lakay. At may mga pagkakataon nga rin nag-uusap o nagkukwentuhan ang mga ito habang nasa entablado kanina. Bago pa man maipalabas ang interview sa unang gina, una na rin Lakay? Ayan yung nakita ko, nahangiti sila ni nagkukwentuhan. Parang nababasa ko ang lip reading. Ano sabi, Lakay? Parang nakikita kong sinasabi ni Pangulong Bonget kay Vice President. Huwag pa sila yung misis ko. Siyempre, asawa mo, ganun talaga yung Lakay. Mainit lang ulo nun. Okay, proceed, Miss Let. Ayan, pero bago pa man nga maipalabas ang interview sa unang ginang, una na rin inilarawan ni PBBM na komplikado ang relasyon niya sa pamilya Duterte. Gayunman, hindi anya nagbabago ang relasyon nila ni VP Sara mula noong kampanya hanggang ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso. Teka. Sa pagbabalita. Yes, Lakay? Anong latest dun sa ginawa ni Governor Chavit? Sabi, kakausapin ng Pangulong Marcos at dating Pangulong Digong. Papagitna. Wala pang update tungkol dyan, Lakay. Pero kasi di ba marami rin namang mga common friends yung dalawa. Pero ayun, malaman natin kung anong efforts nila at kung kailan nga magkakausap yung dalawa. Alam mo kasi, in fairness kay Manong Chavit, ibang mag-usap kasi ang mga barako kaysa yung mga yung mga technocrats. Ayan. Pagka barako, may mga isang salita ang mga yan Oo, isang kampay.
Oo, wala pa siya ngayon, Lakay. Wala pa. O, si abangan natin. wala pa. Okay, maraming salamat, Miss Let. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Lieutenant Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala mga Chinese student sa Cagayan, hindi malayo nag-e-espiya ayon kay Senator Bato de la Rosa. Obvious ba, Senator? Idetali mo nga yan, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, lahat ng pagdududa ay maisip ng ating mga kababayan hanggat walang malinaw na resulta ng investigasyon sa pagdami ng mga estudyanteng Chinese national sa Tuguegarao, Cagayan. Kasama na dito ang posibilidad ng iba sa kanila ay nag-ESP at hindi naman talaga totoong mga estudyante. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, kailangan dito ng mabilis na pagkilos ng lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, magkaisa ang Bureau of Immigration, ang Commission on Higher Education at lahat ng mga intelligence units ng mga law enforcement agencies gaya ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Para kay De La Rosa, marami talaga sa ating mga kababayan ang nag-iisip na posibleng may kinalaman ito sa EDCA na itatayo o EDCA site na itatayo sa Cagayan at ang patuloy na tusot sa West Philippine Sea. Una nito iniulat ng Bureau of Immigration na may mahigit na 100 o 1,500 na mga Chinese students ang kanilang binigyan ng visa para mag-aral sa lalawigan ng Cagayan. Para sa tama si Senator Bato de la Rosa, Raymond. Di ba kahapon na interview natin si General Artates ng NCRPO, yung mga nahuling Chinese naman dyan sa may Tagig na nahulihan ng armas, ha? Ayan, at yung mga gagara ng mga sports cars, iba-iba ang pangalan, dala-dala ang pangalan, iba-iba ang passport. Ano ibig sabihin ng mga yan? Kung seryoso sila, maganda ang kanilang layunin magtrabaho dito sa Pilipinas. Bakit may mga iba-ibang pangalan? Correct. At bakit dala-dalo ang passport? Ayun nga yung ilan sa mga obserbasyon dyan, Mayor. At yung iba pa nga, ang pinakamasaklap dito, yung sinasabi ni Senator Pato, yung iba dyan, meron ng Filipino passport. Yun ang masakit. Ginagamit. Ito. At lumabas na authentic. Ito yung kanilang mga ginagamit na mga Filipino o dapat ang gagamit lang doon ay mga Filipino citizens pero pati sila meron na din at talagang tunay hindi galing kung saan lang itong kanilang mga dokumento, Mayor. Ang malungkot dyan, may Filipina passport pero hindi marunong mag-Ingles, hindi marunong mag-Tagalog. Oo. So magkano yun, Lakay? Tanong natin sa mga taga-DFA. Ayan. Humigit ko muna. Humigit ko mo lang sobra? Humigit ko mo lang, malaki-laki yan. Okay. So anong plano ni Senator Bato sa pagbabalik ng sesyon? Mukhang may mga nag-iisip na naman, Mayor, na baka pa-investigahan ito sa Senado at kaya't may patawag yung kaukulang mga ahensya ng pamahalaan at pagbigay linaw tungkol dito sa nabulgar kung totoo man. Yan nangyari bagamat may mga nagtatanggol din naman na kumbaga regular na invitation lang yon sa mga estudyante na nagpupunta dyan sa lalawigan ng Cagayan. Estudyante daw, sabi dun sa anong eskwelahan yan, sabi ala naman daw mga Chinese students dun. Pero naka-enroll lang in papers. Ewan ko ba, ayan, tinatangging konti lang daw yung mga estudyante ron. Anyway, sige, balikan natin yan, Raymond. Thank you. Maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Mr. Yes. Sa iba pang mga balita, ayan, mula sa Kamara. Liderato ng Kamara ipinaabot ang pagbati kay Pangulong BBM matapos mapabilang sa 100 most influential people in 2024 ng Time Magazine. Idetali mo RH12, Milky Liganan, Manang Milky. Nakayateya, nagpaabot ng pagbati si House Speaker Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos matapos mapabilang sa Time Magazine's 100 Most Influential People in 2024. Ang kay Romualdez, ang pagkilala ay pagpapakita ng dedikasyon ni Pangulong Marcos sa itaguyod ang pambansang interes, lalo na sa pagdepensa soberenya laban sa external threats sa gitna ng tumitinding tensyon. Nagbagay din anya ng pagbabago ang pamumuno ni Pangulong Marcos, kabilang na ang strategic economic policy sa nagdala ng stability at paglago sa kabila ng walang katiyakang mga global issues. Tinawag ito ng House Speaker na job well done.
Sa article ng Time Magazine, kahit nahirapan si PBBM na makawala sa imahe ng kanyang ama na umunoy diktador at kapangalan pa niya ng maluklok sa pwesto, sinikap ng Pangulong maibangon ng Pilipinas na noon ay naharap sa epekto ng pandemya at unti-unting nabuksan muli ang bansa sa pagpasok ng mga foreign investments. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Mil Gregunan. Samantala, itinanggi ng ilang pribadong paaralan sa Cagayan ang pagdami ng mga Chinese students sa probinsya. Ayon sa joint statement na inilabas ng colleges at universities, sinasabi na 486 lamang ang foreign students ang nag-aaral sa St. Paul University of Philippines at sa Tuguegarao. Dalawa sa inireport na 4,600 ang mga estudyante na tinawag na hindi lang overstudied kundi baseless. Samantala, wala daw naka-enroll na foreign students sa University of Cagayan Valley, University of St. Louis Tuguegarao at Medical Colleges of Northern Philippines. Ganon yung ginagawa nila doon. Dami doon. Samantala, ito lakay isa sa ilalim nga sa intelligence investigation ng pamahalaan ang mga dayuhang may student visa na magpatutunayang sangkot sa mga illegal na aktibidad sa bansa. Ito ang inihayag ni Immigration Commissioner Norman Tansinco sa issue ng nadiskubreng malaking bilang ng mga Chinese students sa Cagayan. Ayon kay Tansinco, aktibo ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA at National Bureau of Investigation sa pag-iimbestiga. Naniniwala ang BI na posibleng epekto ng post-pandemic rebound at pagpapalakas ng educational tourism ang pagdami ng foreign students sa bansa. Sa datos ng Bureau of Immigration, mahigit 1,500 na Chinese ang nabigyan ng student visa sa Cagayan, kung saan 400 lang sa mga ito ang pisikal na nag-aaral sa probinsya. Asan yung iba lakay? 1-1? Tourist nga. Pinapasyalan yung mga EDCA sites. Ayun, ayun pala, tourist spots na pala yun. Okay. Mountain climbing sa mga tourist spots, saka beach. Yung sa Batanes, mga ganyan. Dyan nagsusukat-sukat lakay. Lalagyan ng marking. Markings, ayan, tama. Samantala, gusto ba magkapera mga kuya, mga ateng? Masa malakas sa telepono, tawag na sa 883-26166. Ba't mga spotlight natin dito, nakasilaw. Para manalo ng 500 pesos at sagutin ang tanong na aling radyo sa Pilipinas ang magdiriwang ng 85th anniversary. Ayan. At siyempre, bukod sa ating mas malakas promo sa telepono, abay eto rin. Abay kung gusto nyo kumita, lalo yung mahilig sa photography, abay tuloy po ang pagtanggap ng mga entries ng PAGCOR sa kanilang inilunsan na PAGCOR Photo Contest sa 2024. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Ala Tenco, Harvest Time ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024 para ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangisda at mga nasa sektor na agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayanang Pilipino. Ang photo contest na may bagong category, ang drone na category, para sa malarawang kuha mula sa impapawid gamit ang drone na cameras. At siyempre kasama rin ang conventional category, tampok naman ang digital cameras at mobile category. Sige na, mag-send na kayo ng inyong mga entry at ang deadline ng submission ng mga entries ay hanggang July 31, 2024. At para sa karagdagang impormasyon, abay punta ng kanilang website www.pagcor.ph.
@photocon 2024. At congratulations nga pala sa bagong presidente ng PAGCOR, si Madam Wilma Esma, ang dating SBMA chairman. Congratulations po, Madam. Standby sa ilang pang may winner na. Ayan, sino ang winner, ha? Nasaan ang pangalan? Sino siya? Ayan. Hello, magandang hapon po. Virgilio Ablasa. Virgilio Ablasa. Oh. Taga Makati. Oh, taga Makati. Alam na niya kung ano yung mga susunod natin tatanungin laki. O sige pa, sagutin niyo na. Ano po ang sagot? Aling radyo po ang magdiriwang ng 85th anniversary, Mr. Ablasa, sir? Oh. Nawala. Nawala sa linya si Sir Virgilio Ablasa. DCMM. Sa Bali. Mr. Ablasa, nawala si Mr. Ablasa. Ayun na. Ikaw, Jackie, winala mo si... binabaan mo. Si Mr. Ablasa. Ayan. Ready pa naman na siya sumagot kanina. Ayan. Hindi pa nga natin tinatanong, sumasagot na eh. Kayo talaga magalit si Ablasa. O sige, panalo na si Mr. Ablasa. Oo, nakakahiya. Kaya lang wala siyang paano natin malalaman yung number may niya. May papadala yung kanyang yung premyo, ha? Oo nga naman. Wala siyang number, ha? Number 69 daw. Ay, akala ko 88. Di batiin mo natin si General Moy Pagaduan. Ayan, good luck, ha? Ikaw talaga, General Mr. Moy Pagaduan, kuyang, ha? Abay, mainit ang panahon, pero kahit mainit ang panahon, kahit nagbabaga, abay tuloy ang kanilang golf sa Pradera. Aba, last day ng ang golf tournament, Philippines versus Taiwan. Oh! Abay, nililindol ang Taiwan, nagpupunta pa sila rito. Ay, gandang hapon, Besa Zamora. Happy weekend. Romel Cabanela at Mr. Michael is my guy. Tapos na ba ang ito takot sa init ha? Hanggang 9 holes lang daw sila sa Manila Golf kanina umaga. Kasama si Tisoy Oliveros. Ayan, nagsara ang palitan sa foreign exchange trading sa halagang 57 pesos and 65 centavos sa dollar. Wow. So, humina na naman ang piso, lakay? Oo, lumalakas ang dolyar, ha? Abay, ang palitan ng dollar nung kahapon 57.19, di ba? Ayan, 57.19. Ang laki, tinaas. 57.65. Oo. Wow. Magiging senior citizen na yata ito. Nawala na. Kayo talaga. Winala si Mr. Ablasa. Sa atin yan, ha? Sige, patawagan si Mr. Ablasa. Ayan na. Siya naman na nauna Miss Jackie, ha? Ayan at patawagin muli si Mr. Ablasa. Mr. Ablasa, saan ka man ngayon? Tawag po kayo ulit at dedihisyon ko na. Oo. Panalo po kayo. Ayan. Ikaw ang tunay. Dahil alam namin tama ang sagot mo. Oo. DCMM. Ay, hindi. DCRH. Dahil siya kauna-unang tumawag. Oo. Alam niya na ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Ayan. At happy birthday muna kay President Mayor Erap Estrada. Happy birthday, Pre. Ayan. Dati ka ni Mara Joy. Ay! At happy birthday din kay Mayor Yoyoy Pleto ng Santa Maria, Bulacan. Pagbati mula kay Kong Ador Pleto at ka-Girly Pleto. Happy birthday din kay Secretary Tonting Bunye. Ayan. Ng Muntinlupa. At happy birthday din kay Cathy Kalaguan, Sonsona at Kuya Rex Rodriguez. At binabati natin si ating Tita Petizanan ng Barangay Mainit. Ba, mayroon palang Barangay Mainit? Mainit kaya sa mainit lakay? Palagay ko, ha? Barangay Mainit, Banton, Romblon. At sina Noel at Eileen Morales. At siyempre ang nagpapiesta rito sa atin, daming handa, ha? Abay, ilang lechon baboy yung handa, ha? Ilan? Meron pang lechon de leche. Ayan. Uy, sarap. Ayan, di mo inabutan. Ayan, maraming salamat. Happy birthday, Romel Fuertes. Oo nga, lakay. Pachap-chap naman ang buntot. Wala na, nabalot na. Babalikan na. Meron bang report?
Wala na. Showbiz, lakay. Showbiz na lang. Ito, Joey De Leon nag-react sa pagsasabong ng netizen sa Itbulaga at It's Showtime. Anong reaksyon ni Tito Joey? Idatali mo, Showbiz Princess, Aliyah Icatlo IV. Lakay at Miss Thea, may paglilinaw ang Itbulaga host na si Joey De Leon tungkol sa galit at sama ng loob nila sa isang episode sa Itbulaga. Matatanda ang nainis sina Tito Sen at Joey De Leon sa mga nagpapakala sa social media na lugi na raw ang Itbulaga at magsasara na. Tinawag ni Tito Soto na sinungaling ang mga nagpapakalat ng chismis na ito. Nilinaw naman ni Joey na hindi showtime ang kanilang pinatatamaan dito dahil matagal na silang magkakapitbahay at hindi naman sila magkaaway. At hindi rin nagsasabong ang dalawa dahil dalawa na nga lang daw sila na noontime show. Ang kanilang pinatutungkulan ay ang mga nagpo-post sa social media. Inilabas si Joey ang pahayag upang hindi na raw madamay ang showtime at hindi na magkaroon pa ng sangasangang storya ang kanilang mga binitawang salita. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Icatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Icatlo IV. At anong sabi sa survey, Miss Thea? Mas maraming Pilipino, lakay ang prioridad ang kalusugan kaysa pag-iipon at pagbili ng bahay. Dahil sa latest na tugon ng masa survey, lumalabas na 71% ng mga Pilipino ang prioridad ang kalusugan at iniiwasan ang magkasakit. Nasa 57% naman ang nagsabing may sapat silang pagkain sa araw-araw at 44% ang umaasa na makapagtatapos o makakapagtapos sila ng pag-aaral. Samantala, 38% lang ang concern sa pagsasecure ng kanilang mga trabaho na may magandang kita habang 32% ng priority ang pag-iipon at 23% ang prioridad na magkaroon ng sariling bahay. Ang survey ay isinagawa sa unang bahagi ng 2024 mula Marso 11 hanggang Marso 14 pala, na kinabibilangan ng 1,200 respondents. Ayun, lakay, mas gusto nila na maging healthy kesa magkaroon ng sariling house. Siyempre naman. Kasi nga, lakay, health is wealth, diba? Yes, health is wealth. Anin mo yung yaman kung parati ka namang nasa ospital. Lakay, anin mo yung bahay. Hindi mo naman may sasama sa libingan yan, diba? Pero of course, pangarap ng isang ama ng tahanan na magkaroon ng sariling bahay para sa kanyang pamilya. Ayan. Pwede nang pagsabayan, no? Totoo. Pero tama ka, Miss Thea. Health is wealth, kaya correct. Ingat po. Kaya kailangan ni take good care of yourselves. Correct. At yan na po ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Happy weekend. Thank God it's Friday. Ingat-ingat po tayo, ha? At sa Meralco, sana wala ng brownout, ha? Parang Diyos Aldariaga, ha? Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. Balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong.